So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day simula ng aking weekly dose of issues sa Toro family na pinamagatang hold back. Tignan natin, tunghayan natin kung sinong pinaka sa lahat na mapapanood natin dito. Let's make this, man. Let's go. Let's go. Okay, so ito yung mga nakaraan, no? Hindi na natin to kailangan. Punta tayo siguro dito sa band. Nagbakasyon sila. Napanood nating lahat na nagbakasyon sila sa Boracay. So, it came handy, di ba? Panoorin natin. Sinabi ko sa'yo kanina, bawal ka magpunta kahit ano mangyari. Maghubad ka na, gusto mo pumunta ka na doon, mag-ready ka na. Bawal ka magpunta kahit sa pintuan ni Kiana. Sinabi ko na yan sa'yo, di ba? Tama ba Si ako? Kiana. Sinabi ko sa'yo, kahit ano mangyari, bawal siya pumunta. Kaya ka nga nakahiwalay, gusto ko ngayon, tanggalin natin yung kwarto dito na lang. Kanina, di ba? Ito na naman po si ang tambalang Kiana at Kepay. Tambalang Kepay. Hindi na naman po sila mapaghiwalay. So, pinagkasabihan sila ni Mama Marie. Sorry. Masaya naman sila. Kasama nila si Wamos. Kasama nila si Tonet. No? So, yan. Masaya. Nag-enjoy sila. Hindi nakasama si Mami Oni at si Tito Vince dito sa movement na to. Pero dito, umiiyak si Tonet. Yan. Umiiyak si Pontonet. Galit ka, paano mo yung nararamdaman mo? Sinasabi ko nga. Ayun nga yung sinasabi ko. O kung ayaw niya, umalis na siya. So, ito yung kaganapan sa Grace family at sa Toro family. Well, walang kinalaman ng Toro family. Pero Grace family kasi si Emma, yung trans doon, ay kapatid pala na nakakatanda ni Tonet. Which eto po si Tonet ay mahal na mahal niya ang kanyang kapatid, as you can see. Tapos si Wamos naman ay may konting hindi sila pagkakaintindihan. Sabi niya mismo, sinabi niya mismo dito, na meron silang hindi pagkakaintindihan itong Emma. Si Wamos, sa totoo lang, wala naman siyang ganung kapakialam regarding sa issue na to. Unfortunately, nadadrag yung asawa niya dahil nga sa emosyon ng asawa niya, kaya siya nagkakandaletse-letse. Pero si Wamos himself, syempre, sa isang banda, marami siyang nasabi dito na mga pangit na bagay, no? Tulad niyan, naglabas siya na kung magkano man ang kinikita ni Emma kay Merck kada episode. Pero I don't think na sinasadya to ni Wamos kasi nadala lang siya ng emosyon kasi syempre, para sa mga may asawa, ganyan naman lahat tayong may mga asawa, di ba? Like, ayaw, gusto natin matapos agad or basta mabilis mag-init ng ulo. Ako rin, ganito din ako sa asawa ko, napakabilis mag-init ng ulo ko. Lalo na kapag merong hindi maganda na nangyayari sa kanya na, yun, ay gusto ko na agad matapos kaya inuunahan ko ng galit. Umalis na siya. Yun. So, gusto nila paalisin si Emma sa Grace family. Yan ang dating, no? Aalis na ako sa Gray ha, pag hindi ko na worst. Okay. Pag hindi na daw niya worst, Kasi naalala nyo naman lahat yung kaganapan last week kung saan nagkagulo si B at saka si Emma. Mukhang gustong kasuhan ni Wamos si B. So, Ako talaga nung una ko natin. sobrang naiyak ako. Kasi syempre yung kapatid ko, kahit na meron pagkukulang sa amin, marami kami napagdaanan ni Emma. And hindi naman ako papayag na porket nandun na siya sa Grace family is gaganunin na siya. Syempre alam ko na may tampuhan sila ni Wamos. Maraming private na nangyari na hindi namin nailabas. Sobrang nalungkot ako kasi binild namin si Emma ng as simpleng kami. Dati nag-tip si Emma yung nagtatanggol sa akin. Kapag meron akong mga run sa buhay, may mga problema ako, may kaaway ako, si Emma yung tumutulong sa akin kasi wala akong lakas na loob na magsalita. mahina po ang loob ni Tonet, no? Sobrang hina ng loob niya. Nakakaawa din sa isang banda itong tao na ito. Masyadong mahina ang loob niya. So, mabilis siya magkaroon ng anxiety. Hindi ako naniniwala na acting lang to. Kasi actually, nitong mga nakaraan, nagkaroon din ako ng anxiety and dinala ko yung sarili ko sa ospital. So, I believe in this. Hindi to arte lang. Totoo to. Nagigilty ako na ano ba kasalanan ko ba as a kapatid niya na hinayaan ko siya na ganon-ganonin na lang. Kaya grabe Yes. yung naramdaman. Sobrang magmahal si Tonet sa kapatid niya. Ito lang talaga yun. Kami yung nag-build doon. Yung followers na Emma pumasok sa Grace family. Ah. Ganun nakalaki 1 million followers na siya. Tapos malalaman ko lang nakakawawain siya. Bakit? Ano bang ginawa ni Emma sa inyo para ganunin? Oh. tatawagan ko si Emma. Nangyari ba din sa bakit hindi mo na-post? Bakit pinadelete pala ni Unicorn yun? Sino nagpa-delete doon? Si Unicorn po, masyado daw pong harsh daw po yung sasabihin sa kanya ng mga tao, tapos mawawalan daw po siya ng mga
Endorsement. Okay. Nung nakara- So, grabe mga kahombre ko. As you can see here, nagkakagulo-gulo na talaga totally, no? Between Emma, between Wamos, Tonet, si Mama Marie pinipilit niya ayusin yung sitwasyon para hindi kasuhan ni La Wamos, eto si B. Pero ang sabi ko sa'yo, di ba, kapag hindi ka na komportable or kahit anong mangyari, sabi ko sa'yo, sasabihin mo sa akin. Pero okay ka pa ba? Kasi Mama Marie is part of the work. Paano ako mabubuhay kung wala yun? O, pagka uwi ko, mag-usap tayo ha. Pagkakausapin ko rin si Mark regarding dito, tsaka si Unicorn. Yung sa pinag-usapan natin. Hindi sila magkakakilala, wala silang bonding. Ngayon, Nako. ang tanong, ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo out na siya doon? Anong gusto ni Emma? Tapos ikaw ayaw mo, nahihirapan ka. Problema? Pero dito, sa isang banda kasi, mga kahombre ko, look, as masasabi din dito ni Wamos, pero sasabihin ko na dito na si Emma ay may sarili niyang pagkatao. Si Tonet may sarili niyang pagkatao. So, sa tingin ko, syempre, okay lang naman na maging ganto ka, na nagdrama-drama ka, halos mamatay-matay ka para sa kapatid mo. Pero mali rin sa isang banda na ganito ka talaga. Bakit, mga kahombre ko? Kasi ano ba to? Bata ba si Emma? Mas matanda pa nga po si Emma kaysa kay Tonet, di ba? Medyo mas pinalad lang si Tonet sa buhay, pero definitely hindi na bata si Emma para kayo ang magdesisyon sa buhay niya. Sa pagkakaalam ko, si Wamos mismo yung nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan, as he said, as sinabi dito nitong si Wamos, so umalis na si Emma sa inyo. So now, may sariling naging desisyon, diskarte, yung tao. Mali din si Wamos dito na sabihin na 5K lang yan, ganito lang yan. At the end of the day, money is money. Kailangan ni Emma ng pera, kahit 1,000 pa yan, he needs money o she needs money. So, sino ba magbibigay niyan? Si Wamos ba? Kaya bang bigyan ni Wamos yan ng 5K? Kung gano'n, edi kunin nyo na si Emma. Kung kaya naman pala ni Wamos magbigay ng 5,000 at nilalang nyo lang ang 5,000, edi kunin nyo na lang si Emma. Diba? Easy lang naman yon. Pero sa isang banda, baka ayaw naman ni Emma. Kasi in this case, nandun siya sa Grace family hanggang ngayon. So, ibig sabihin, gusto niya yung ginagawa niya. Tama? Yun yung part dito na magulo, na gumigit na ang Toro family. Actually, wala dito si Tony. So, eto, si Mama Marie na lang. Si Mama Marie gumigit na. Sa isang banda, syempre, tama na mali si Tonet. Kasi at the end of the day, you must leave your siblings kung anong gusto nilang gawin. That's their lives. Kung gusto mo silang mapabuti pero ayaw nilang mapabuti, wala ka na magagawa doon. That's their choice. May kanya-kanya tayong utak. Ang asikasuhin mo, yung sarili mo, may anak ka na, may pamilya ka na, doon ka na lang mag-focus, wag na sa kapatid mo. Ganun talaga yon. Sa kapatid mo, pwede ka magsabi, 1, 2, 3 beses. After nun, di pa rin nakinig. Leave her be. Gets? That's it, man. This is stupid. Eto, kausap na ni Wamos si Mert. Asawa mo, di ka ba maapit ka? Kami naman ni Mert, okay naman kami nag-usap. Sabi ko sa kanya, ano gusto niyong mangyari? Bakit niyo ginaganyan sa loob ng bahay niyo yun si Emma? Sa amin nga, hindi namin ginaganyan yan eh. Sa salitaan, oo, nag-aaway kami. Alam ko may konting tampuhan kami. Hindi tampuhan yung nangyari sa amin dalawa ni Emma. Isang masakit na part sa akin yun, pero hindi ko na kailangan banggitin dito. Okay. Pero never kong sinaktan si Emma ng physical. Kayo dyan, ano ginagawa nyo? Gamitan ng pamilya yung kailangan nyong gawin? Sasaktan nyo yung tao para mag-viral kayo? Yun ba yung gusto nyo mangyari? Ganyan ba talaga kayo sa sa larangan ng trabaho nyo dyan? Magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Gawin nyo yung tama. Family kayo, di ba? Grace family. Pero parang hindi naman, family, hindi naman kayo magkakamag-anak dyan sa loob, ba? So, huwag ka na sana mandawit ng iba. Huwag mo nang idawit si Emma sa mga ganitong bagay na kung gusto nyo magpa-viral. Diba sabi ko naman sa'yo, kung di nyo tatanggalin yan si Emma dyan, magkaano na tayo? Maghiwa-hiwalay na yung landas natin ng pagiging kaibigan. So may ganito na siya ngayon. So ngayon, before, parang kinain niya rin yung sarili niya salita. Kasi before, sabi niya, hayaan daw yung mga kapatid. Siya nga, wala daw siyang pakialam sa kapatid niya. Tapos ngayon, ang sinasabi naman nito, kung hindi niya paaalisin si Emma, magkanya-kanya na lang tayo. Parang may mali din dito si Wamos. Ang gulo niyang kausap. So ano ba talaga? Saan ka? Saan ka banda? Sa left o sa right? Di ba? Hindi maintindihan. Laban bawi siya. So ako naman mga kahombre ko, bilang adult,
Siyempre, sasabihin ko na, look, Emma, bahala ka magdesisyon sa sarili mo. May sarili ka ng desisyon. Pero bilang, let's say, bilang may care, extra care lang, umalis ka na dyan, Emma. Kaso, kung ayaw ni Emma, anong magagawa mo? Anong magagawa ko? Anong magagawa natin lahat? Kung ayaw ni Emma, ano yung ikakaso nyo kay Emma? Ano ikakaso nyo kay B? If you think about this, anong pwede mong ikaso kay B? Kasi, paano kung ayaw ni Emma kasuhan si B? Anong ikakaso ni Wamos at ni Tonet kay B? Hindi ako makahanap ng kaso. Ano kayang pwedeng ikaso kay B? Wala. Di ba? Kasi malay nyo, tumanggi si Emma. Ayaw niya magkaso kay B kasi trabaho lang to para sa kanya. Iyon nga yung sinasabi ko, mga kahombre ko. Pinasok ni Emma yan, so alam niya yan. Siyempre, meron tayong mga bagay na hindi natin alam. Tulad ng kung bakit pumasok si Emma sa Grace Family, kung bakit pumasok si B sa Grace Family. Marami tayong mga bagay na hindi maintindihan, no? Pero in this case, kung ngayon naman, kung magdedesisyon naman si Emma, Look, guys, alis na ako sa Grace Family. Kasuhan natin si B. mas understandable yon. Pero yung magdedesisyon, etong Wamos at itong Tonet, na kapatid niya si Emma, kakasuhan niya si B para sa kapatid niya si Emma, at hindi naman approve si Emma na kasuhan ni Tonet si B. Wala pong mangyayari sa kaso. Literal, nagsayang lang ng pera si Wamos. Anong gusto nyo mangyari? Okay. Gusto nyo talaga nakasuhan ang mangyari. Ano kayang kaso? Pagbibigyan ko kayo, walang problema sa amin yon. Okay. Kasuhan yung gusto nyo, tuluyan. Gusto nyo, tuluyan namin si Unicorn. Kasuhan, ganyan yung gusto nyo sa vlog nyo. May mga kasuhan na mangyayari, may mga kasuhan na mangyayari. Kaya nyo ba? Kasi kami kaya namin eh. Tutulungan namin si Emma kahit anong mangyari. Okay. Kahit wala na yan sa bahay namin, nagkakamustahan pa naman kami yan ni Antoinette regarding kay Emma. Siyempre, kapatid niya yun eh. Diba, nagbanggit kayo sa vlog nyo na kasuhan? Para gusto nyo talagang matuloy. Sa amin, walang problema. Dito sa isang banda, parang ang tunog ni Wamos ay sobrang taas niya. Para sa akin talaga, this is very stupid. Para sa akin, hindi niya alam pinagsasabi niya kasi he doesn't know kung ano ibig sabihin ng kaso. Ako, ang dami ko naging kaso in the past. And sa totoo lang, direct na ako mismo yung kinasuhan, no? So, pasok. Meron ding mga kaso sa akin na hindi pumasok, mga kahombre ko. So, in this case, this is very stupid. He is acting like a god dito ngayon. I don't know kung tama yung forma niya dito, stating na paramihan sila ng pera ni Mark. Man, wala mangyayari sa kaso na to, mga kahombre ko. Legit. Wala. I don't think na meron si Wamos na experience sa kasuhan. I don't think na nagkaso na to or kinasuhan na siya. I don't know, man. Parang wala siyang idea sa sinasabi niya kasi legit. Hindi ko talaga makita ano ang pwedeng ikaso ni Tonet kay B or ni Wamos kay B. Hindi ko talaga alam. Siyempre, uulitin ko, sorry, may pirmahan sila, may contract, di ba? So, hindi natin alam lahat kung ano yung nakastate sa contract. So, ngayon, malay mo, nakasulat sa contract, this is for entertainment purposes only, ganito, ganyan. Tapos pumirma si Emma, ano ikakaso nito? Alam nyo, mga kahombre ko, eto, Wamos, real talk bago ka magsalita ng kaso, know kung anong kaso ang ilalaban mo. Madami diyang attorney, man. Madami diyan na, syempre, tatanggapin yung kaso kasi iniisip nila marami kang pera. Pero at the end of the day, wala mangyayari sa kaso mo. Gets mo? Sa akin nga, nakalusot niya ako sa isang kaso na napakatarantado ko talaga. Sobrang tindi ng bullying na ginawa ko pero hindi natuloy yung kaso. Hindi umabot sa taas. 'Di ba? Kasi hindi na patunayan ng ayos pero partida na yun. May video na, kung ano-ano nang pinagsasabi ko sa kanya sa video, but still, kinulang pa rin sila sa evidences. Can you imagine that, Wamos? Dito naiintindihan ko, wala talagang experience tong mga to sa ganito. Legit. Mapasensya ka na. They're just stating stupid facts. Pamilya. Hindi mo sila pamilya. Pero ako... Ito yung understandable. Kasi kapatid niya, si Emma, and she's saying na hindi mo sila talaga pamilya. Ako, kahit ayaw mo, ipaglalaban pa rin kita kasi kapatid kita. Ito, understandable. Pero yung sinasabi ni Wamos na kasuhan, this is so stupid, man. Diretso sa basurahan yung salita ni Wamos. Legit. Pasensya na, pare. No, ito ulit siya. Narinig mo man to, wala itong halong plastikan para mag-ipon-ipon ka na ng pera. Okay na naiipon mo. Pero pasensya na pare, tutuloy namin kung ano yung nasimulan nyo. Kayo rin naman yung may gusto niyan, di ba? Narinig ko pa sa interview nyo. Kasuhan. O eto, totoong kasuhan talaga to. Hindi ko talaga, ano ba ikakaso nito?
Hindi ko magets. Sure ba kayo dyan? O sige, tuloy ang kaso. Mag-ready ka ng pera. Lalabanan kita. Ngayon, pamilya mo si Unicorn, di ba? Ngayon mo ipagtanggol, buhusan mo ng pera si Unicorn. Tignan natin kung masasabi mong pamilya mo talaga siya. Ako message ko lang kay Emma. Alam kong kaya mo yan. Yung kay Wamos po, straight sa basurahan yun. Ito may point to, si Tonet. Kamusta? Marirealize mo sa sarili mo ngayon na mahirap makisama. So alam ko na nagsisisi ka na parang gusto mo bumalik sa amin. Pero ginusto mo yan. Siguro meron hindi ko kasi alam mga kahombre ko, no? And actually, ayoko naman malaman kasi ito ay sobrang private between Wamos and them, and Emma. So, wala talaga akong idea. Although si Wamos ay kakilala ko, hindi ko naman siya kaibigan, pero kakilala ko lang siya. So, alam ko naman na very private ang buhay nito si Wamos, no? Sa isang banda, kaya nga hindi siya nagaganyan-ganyan. Pero sa isang banda, mga kahombre ko, ang talagang, yung mga salita ni Wamos regarding sa kasuhan, basura yon straight. Pero si Tonet, yung mga sinasabi ni Tonet ay pasok lahat. Okay? Kasi kung gaano niya kamahal yung kapatid niya, kitang-kita naman. So, wala na tayong dapat sabihin dyan. Sa isang banda, mga kahombre ko, eto si Emma, uulitin ko, eto lang yung kaibahan, no? Yung sitwasyon, natatahakin yung lahat. Si Emma ay may sariling utak. Si Emma ay na 18 and above na. So, matanda na si Emma. So, wala na. May sarili na siyang desisyon. Kahit anong pagdesisyon na niya, wala kayong magagawa. Kung nasa kama siya sa inyo, para sa inyo, sa utak nyo, at nasa banig siya ngayon kay Merk, ang pinili niya ay si Merk, hindi nyo pwedeng kasuhan kung sino yung banig. Kasi pinahiga si Emma sa banig. No. Don't do this, man. Don't do this. Huwag nyo gawin tanga yung mga tao. No. Hindi tanga ang mga tao, okay? Pero sa isang banda, mga kahombre ko, na-appreciate ko naman dito, naintindihan ko rin, sa isang banda rin, na si Wamos ay, nasabi niya lang to kasi galit siya. Kasi sa tingin ko naman, intelligent guy naman tong Wamos, na siguro nahihimas-masa na siya nitong mga nakaraan, nare-realize niya na, puta, ano nga namang ikakaso ko kay B. So, kahit siya, hindi niya rin siguro alam. Di ba? Nagsalita lang siya ng ganon. Okay? Mas understandable pa pala kung sabi ni Wamos, kakasuhan kita, MG, dahil ginawan ko ng kanta si Tonet na yung puwet ni Tonet ay sobrang round. Siguro doon, mga kahombre ko, pwede, di ba? Pero eto talaga, no chance, man. Hindi talaga. Damn. Hoy, Tombolina, wala ka na sa lugar. Ano, hindi ba pwedeng sumaya si Ate Marie? Ano, bantay ka para sa tito mong adik? Tayo sa lahat ng tao. First of all, hindi naman tayo kilala. Nung taong nagganon sa'yo, na gusto lang makipag-cheers, di ba? So, nagpa-party sila. So parang pinoprotektahan nilang pareha si Mama Marie. Kahit pumunta tayo sa party, dapat game tayo. Ang point is, yung pagka-overprotective niya sa'yo ay OA. Tingin mo ba, te? Ako? Pero dito, mga kahombre ko, si Mikay, parang sobrang stupido niya na to make an argue about overprotection. Kasi siya po yung pinaka-overprotective na taong kilala ko. Kasi obsession yung kanya kay Queen. So, alam mo, Mikay, sa isang banda, para sa akin, sobrang tanga mo, sobrang tolongges mo, sobrang bobo mo talaga. Ako dito, kay Kiana ako dito kasi mas believe ako kay Kiana, mga kahombre ko, kasi si Kiana at least tiyuhin niya talaga si Odi. So in this case, sobra niyang naaano siya pagka may mangyayari o may nakikilala siguro si Marie. You know, ganun talaga. That's life. That's a part of it, di ba? So kailangan talaga protektahan niya yung si Mama Marie, di ba? And sa isang banda rin, syempre, may mas loyal pa ba sa kadugo? Syempre, wala. Syempre, kadugo niya si Odi. So, wala siyang choice kundi gawin to kay Mama Marie. Kasi yung pagmamahal niya is talagang totoo. Ewan ko lang dito sa Mikay na to kasi ano lang to kumbaga parang tauhan lang naman to. Hindi naman to kadugo ni Tony. Okay? So, eto talaga si Kiana. Kadugo talaga to ni Odi. Which partner ni Marie back in the day na matagal. Pagkakakilala mo sa akin 5 taon, kailan kita hinayaang mabastos? Kailan? Totoo naman to. So dito, mga kahombre ko, iaano ko na kasi medyo nagkagulo sila dito. Tas si Mikay, ay hindi ko pwede ipakita yung nagkagulo-gulo. Pero nagkagulo sila, kung ano-ano nangyari, alam nyo na yan. Nandito na si Queen. I feel sad kasi hindi ko masyado nakita si Queen, no? Matindi. Malaki yung issue nila this week. Sobrang laki. Hopefully, makahanap sila ng peace. At kung ako naman kay Merk,
siguro para mawala na yung gulo, tanggalin ko na lang si Emma. Pero kung sa isang banda naman, kung si Emma naman is ayaw umalis at syempre nakakabaliw yung sitwasyon ni Mark dito. So, tingnan natin kung ano mangyayari, mga ka-hombre ko, no? Sayang, hindi ko masyado nakita si Queen. I hope she's doing fine. Nakakausap ko naman siya. So, one love. Good fucking vibes.